Ilang grupo po nagtaka mag-rally sa EDSA People Power Monument habang ginugunitang ika-30 taong anibersaryo ng People Power Revolution. Sa gitna ng habulan at gikitan, isang nagrarally ang napukpok pa ng yantok sa ulo. May report si Mark Zambrano. Mula Connecticut Street Corner EDSA, tinangka ng mga militanteng grupong bayan na marating ang EDSA Shrine. Pero hindi na sila nakalapit. Matapos ang sandaling girian sa mga nakaantabay ng mga pulis, nagkatulakan at nagkapaluan. Binalak pa ng ibang mga realista na lumusot, pero agad silang hinabol ng mga pulis. Nang maabutan, pilit na inipit ng mga pulis ang mga realista sa southbound lane ng EDSA Ortigas, kung saan muling nagkaroon ng tensyon. Para hindi na makalusot, ibinalandra na ng mga pulis ang isang truck. Ang babaeng ito, napalo ng yantok sa ulo sa kasagsagan ng girian. Agad siyang binitbit ng mga realista sa sidewalk. Hindi naramdaman, nakita yung malalim na pagbabago. Napaka-superficial, no, yung pagbabagong nakita natin. At even yung elections, kahit na nagkailang elections na after EDSA, hindi pa rin talaga nagkaroon ng totoo at malalimang pagbabago. Binatikos din ng mga militante ang tila panunumbalik ng mga Marcos na pinatalsik ng People Power mula sa pwesto. Ang may kasalanan po kung bakit nakakabalik ang mga Marcos ay dahil sa mga naghaharing uri na hanggang ngayon hindi nagbigay ng hustisya sa taong bayan. Inagaw nila yung tagumpay ng mamamayan at pinanatili nila ang paghahari ng iilan sa ating bansa. Ayon sa PNP, maximum tolerance daw ang ipinatupad nila. Pero no rally zone daw talaga ang EDSA Shrine. Kinausap ko si yung isang leader nila, si Nathaniel Santiago. Sabi ko na dapat wala nang sakitan. Okay, kung mapayapa lang sana rito, okay lang, walang problema. Sa huli, nanawagan na lamang ang mga militante na huwag kalimutan ng taong bayan ang taglay nilang kapangyarihan na kailangan ngayon ng bayan. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting.